Sa ngalan ng mga Cebuano, malugod naming tinatawag ang butihing gobernador ng lalawigan ng Cebu, Honorable Hilario Davide III. President Benito S. III, members of his official family present here today, fellow workers in government, freedom-loving Filipinos, fellow Cebuanos, maayong buntag kanatong tanan. For 27 years, from 1959, EDSA was simply the acronym for Epifanio de los Santos Avenue, that main thoroughfare of Metro Manila, measuring 24 kilometers in length from Caloocan City in the north to Pasay City in the south. Until 1986, EDSA was just a physical, horizontal infrastructure meant to free people from traffic jams that had built up fast and to relieve congestion from where people started to where they were headed. Since 1986, however, EDSA has overarched the physical and horizontal. It plumbed down to a nation's deepest core and a people's quest for their long-lost freedoms. From physical and horizontal, EDSA became psychological, mental, and affective. EDSA became a burning symbol, the collective spirit of a people seeking and willing to fulfill their nation's destiny. And so today, right here in Cebu, we remember the road we have taken and continue the journey ahead. It is a road taken in 1986 when we gave shelter to presidential candidate Corazon Aquino, the icon of democracy and our beloved president's mother, and rallied behind her when her right to lead Filipinos was endangered. That same road our own President Noynoy took so that our nation can fulfill its destiny and take its place shoulder to shoulder with other nations. Nearly 4 years ago, on June 30, 2010, before his countrymen and in the presence of 101 dignitaries from 81 countries and organizations who attended his inauguration, he declared his commitment to us all. He said, and I quote, "Kayo ang boss ko, kaya hindi maaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to the people's needs and aspirations." Unquote. President Noynoy is with us here today, so he can get it straight from us what we need and request him to do. Because of the recent calamities that hurled unimaginable challenges to us, we have much feedback to share with him. I am sure that in our sharing, he can also learn the Cebuanos' indomitable will to survive, hear firsthand many stories of extraordinary resilience, and witness up close and personal the bonds made stronger in and across communities and nations, forged despite and because of Yolanda and a 7.2 magnitude earthquake. Mr. President, on behalf of the Cebuanos here and all over the world, I welcome you most sincerely to Cebu and thank you most profoundly for celebrating with us the 28th anniversary of the EDSA People Power Revolution. With you, Mr. President, we will overcome all odds, and with God's love, triumph in faith and hope.
Daghan kayo salamat ug mabuhi ang Pilipino. Maraming salamat, Governor Junjun Davide. Magandang umaga ulit sa inyo lahat, mga kapatid namin Cebuano. Maaari mo bang sabihin sa katabi mo, kapatid, good morning! Tinatawagan po natin ngayong umaga ang punong tagapangasiwa at ang ating Executive Secretary, Paquito Ochoa Jr. Magandang umaga sa ating lahat. Isang malaking karangalan ang ipahayag na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, inarapat ng ating Pangulo nang ipagdiwang ang anibersaryo ng EDSA Revolution dito sa Cebu City. Ito ay isang patunay na kapag binigkas natin ang salitang EDSA, hindi ang kalye sa Maynila ang ating tinutukoy. Sa halip, ang EDSA ay ang diwa ng pagkakaisa, pagkakapatiran, pagkakapit-bisig at pagbabayanihan. Ang EDSA ay people power. At ang people power ay hindi lamang nangyari sa Maynila, bagkus ay buhay at nag-aalab saan man may Pilipinong kumikilos para sa pagbabago. Marami sa mga magigiting na Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay upang mabawi ang kalayaan laban sa mapaniin na diktadura ang isinilang dito sa Cebu. At noon ngang araw ng EDSA Revolution, hindi lingid sa lahat ng lungsod ng Cebu ang nagkalinga sa ating pinakamamahal na Pangulong Cory Aquino. Subalit bukod dito, mayroon pang isang mahalagang dahilan kung bakit nararapat lamang na sa Cebu ipagdiwang ang anibersaryo ng EDSA. Kapit-bisig tungo sa pagbangon. Ito ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon. Noong tumama ang bagyong Yolanda at Pagsayaan, ang Cebu ang siyang naging sentro ng koordinasyon at pinagmumula ng lahat ng mga ginamit para sa relief at rescue operations upang mabilis na makabangon ang ating mga kababayan sa Leyte, Samar, Iloilo, Aklan, Antique, Palawan at iba pang mga lugar sa Kapisayaan. Batid rin ng buong bayan na ang mga mamamayan ng Cebu ang siyang nagpawis upang masigurong aabot ang tulong sa mga nasabing salantang lugar. Ito naman ang kwento ng people power ngayon. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Benigno Simeon Aquino III. Ayaw utak sa tanan. Executive Secretary John Ochoa, members of the Cabinet President, Secretary Maroa, Secretary Babe Sixon, Secretary Don Casmin, Secretary Tiki Soliman, Secretary Sani Coloma, your native son, Secretary Rel Mendras, Secretary Ping Lacson, Senator Bamakino, Governor Junjun Davide, Vice Governor Agnes Pagkale, Mayor Mike Rama, members of the House of Representatives present, Congressman Del Mar, Congressman Abinderosa, Congressman Bullas, Congressman Caminero, and Congressman Silving, the Chief of Staff, Manuel Mari Bautista, and Major Service Commanders, Police Director General Alan Purisima, members of the Council on Power present, Tito Butch, EDSA Stalwart, Antonio Peña, Sister Trinidad Cruz, Attorney Ring Barcera, Mr. Victor Chogan, Commissioner Cesar Sarino, Commissioner Ogie Alcacid, Mr. Dingdong Nates, other local government officials present, men and women in uniform, students and representatives from the religious sector, Honorable Mr. Government, honored guests, mga pinalaga kong kaigsunan, ayaw mo dali.
May mga nagtatanong ko, bakit ginawa sa Cebu? Dapat po yata ang sagot, bakit hindi? At paliwanag ko, bakit hindi? Noong September po, noong taong 1983, no? Isang buwan, tapos pinaslang ang aking ama. Tinatasan po akong magpunta na Cebu at kumausap sa taong bayan at sabihin kung ano sinapit na aking ama. Pagbaba ko po ng aeroplano, yung aeroplano po ng panahon na yun, ang babaan sa likod. Para yung buntot, bubukas, doon ay bababa. Sa baba po nung hagdanan, may mga nag-ihintay ng panahon na yun ay tawag sa Absigon Aviation Security Command. Marami mga member nito ang tulong kasangkot doon sa pagpaslang na aking ama. Tumingin po yung crew ng PAL, tinignan yung baba ng hagdanan, nakita yung mga informadong tao at ang sabi sa akin, good luck sa'yo. Kala ko parang nagpapaalam na sila. Pero nagulat ka ako dahil dito po sa Cebu. 1983, September pa lang, talagang parang wala nang martial law. Talagang buo sa loob ng mga Cebuano na kung anong tama at paano dapat tabanan ang mali at parang malaya na nga ako. Para sa akin, kung sasabihin natin kung ang huling yugto o huling kabanata ng pakikipaglaban maibalik ang demokrasya ay nangyari sa EDSA, pwede natin siguro masabi ang unang yugto nag-umpisa naman sa Cebu. Kaya dapat lamang nagulitayin natin. Dagdag ko pa po, pagkatapos ng raling pinatawag na aking ina, tapos na tayo dinaya. Tumungo siya, tapos sa Maynila, tumungo siya sa Cebu para inumpahin yung tinatawag na civil disobedience campaign. Sa ating po mga nakakatanda, inaalala pa natin ito, kung saan iboboycott dapat yung mga tinatawag na holy terms. Ang ibig sabihin po nun, bakit natin tatangkilikin ang mga produkto ng mga taong umaapi at nag-aalipin sa atin. At panatag po ang aking loob na dahil nasa Cebu ang aking ina, siya ay nasa may mabuting kamay, pangangalagaan ng mga taga-Cebuano, yung mga nagtatangka ng masama, hindi magtatagumpay dahil nandun siya sa piling ng ating mga sulit na kamampi. At ulit po, maraming salamat sa inyo. Papansinin po niyo, wala po akong teleprompter itong araw na ito, hindi ko nagustuhan yung talumpating ginawa. Kaya pagpapasensya rin niyo, medyo paikot-ikot yung ating talumpati itong araw na ito. Kaya gusto ko malaman yung galing po sa puso ito. Siguro magandang balikan natin, ano ba yung EDSA? Lalo na sa mga bata. Kanina po yung nagbabasa ako ng dyaryo, nakita ko yung sinulat ng aking pamangkin na kanyang mga pag-aalala sa EDSA. Isa po yung mag-graduate pa lang ng high school. So yung kanyang pagmumuni-muni po, ano ba ibig sabihin ng EDSA, ay nagbigay linaw ulit o nagbigay ng focus sa atin na talagang isang henerasyon na nga po ang dumating tapos ng EDSA. Sa EDSA po, hindi naman ito sili. Napapasok ka pa lang doon sa set, may direktor nagsasabi sa iyo kung ano mangyayari. Tama po ba? Pumunta ka doon, hindi mo alam kung magkakaroon ng madugong himagsikan. Hindi mo alam kung uuwi ka pang buhay, pero alam mo, sa lahat na nagpunta, tumugo doon at sa iba pang mga lugar ng Pilipinas na kailangan pong gawin ko. Iyan ko yung nakalimbawa ko na ibig sabihin ng pangalan ko. Bilang kasama ng security, isa sa mga sargentong drill instructor na Marines na nandun po pinatinalaga sa EDSA. Sabi po niya sa akin, doon raw ho, sinabihan sila at kumaalala niya yung mga litrato ng panahon na yun. Ang Marines po, kakaibang uniforme. Yung pinadala po ng Marines dito sa EDSA, hindi pa ho ganap na Marines. Kung mapaalala niyo, kumigay ng mga litrato ng panahon na yun. Ang suot nila yung audit draft na uniforme, wala pa ho yung camouflage. Bakit hindi camouflage? Dahil hindi pa ho sila natatapos sa kanilang pagsasanay bilang Marines. Nung pinapunta doon, sinabi sa kanila sa harapan nyo na kalat ang Alex Pompeo Brigade. Sumetsempo lang para manatakayan. At siguro nga dahil sa mabilis sa mga pangyayari ng panahon na yun, nakakalimutan pakainin itong mga tinalagang metanga ng mga malalaking sandata. Tulad ng takitigera, tulad ng kanyo, ng mga mortal. Tinakot, ginutong, nangangamba, at talaga naman sa ganong perspektibo. Para bang ang hirap paniwalaan na hindi magiging madugo ang sitwasyon. Kabadong, gutom, galit. Taong bayan naman ang kaharap na matagalan ng PTS. 1965 po si Ginoong Marcos, 86 na 21 years of his presidency.
At pag binalikan natin, 4 na araw na makasaysayan, hindi tayo umabot at umantong sa isang madugong bagsikan. Na kung nangyari, baka hanggang ngayon po, hindi pa tapos ang ibagsikan ngayon. Eh po, doon rin sa EDSA, nakita natin si Cardinal Sin. Si Cardinal Sin bilang isa sa pinaka-senior po member ng ating simbahan. Maliwanag ang naging mensahe niya. May tama, may mali. Obligasyon ng Kristiyano tumindig para sa tama. At sinamahan po tayo ng ibang mga sunod. Doon po, punta ang napakaraming tao, hindi dahil may pakinabang ako lumitaw dyan. Punta ako dyan dahil nagmamalasakit ako. Bakit hindi na natin pagkitin ng bayan dahil nagmamalasakit ako sa lahat ng natin. Sinabi ng bawat isa dyan, hindi tiyak. Ano mangyayari sa akin? Pagsulong ako dyan. Hindi tiyak doon sa madre, may tangan na rosaryo, hinarap ng damuhan ng tangke at nakiusap sa kapwa Pilipino. Makiisa, huwag tayo umabot. Huwag tayo umabot sa maras. Doon po sa mga ama na nagdala at ina, na nagdala ng kanilang mga anak, na habang lumalaban para sa ating karapatan, ay umaasa na papasok na ang panahon na may kinabukasan ang kanilang. Siguro, gusto matutugan lang yun. Ang nag-udyok sa atin sa EDSA, ang nag-udyok sa atin kung may sakunang tumulong sa isa't isa, hindi dahil gusto natin lumabang o may pakinabang tayo dito. Sa nakakaraming Pilipino po, ang pinakamalakas na nag-udyok para kumilos ay pagmamahal. Baka pagmamahal sa kapwa, baka pagmamahal sa bayan, baka pagmamahal sa Diyos. At doon po, yun lang siguro ang pinakabuo. Dito po sa EDSA, napakita ang gilas ng sambayan ng Pilipinas. Tayo po ang naging inspirasyon sa iba't ibang pagpusbong ng people power sa iba't ibang panig ng mundo. At dito nga ho, nagmumula dahil nag-umpisa tayo. May tama, may mali, may dapat ilaban at meron dapat labanan. So bakit po nabanggit yan? Yung EDSA po, matuturin natin kumbaga parang umpisa. Umpisa na maibalik natin ang gobyerno sa unang obligasyon niya na paglikuran sa bayan. Tayo po ay tumatamasa ng mga biyaya sa panahon. Tinitingala ng maraming bansa at nagmula yan dahil ulit, nagsalita ang taong bayan, binigay niyo tayo ng pagkakataon na talaga naman po. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa karangalan mamuno na isang lahi na talaga naman po hindi natitinag na kung anumang pagsubok at tumbo ang pananampalataya sa Diyos. Dumating sa punto na binalik ang tamang ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ibinalik ang kalayaan para talaga magkaroon ng pagpapalitan ng puro-puro at magkaroon ng sitwasyon kung saan ang pinakamagandang solusyon sa bawat problema ang makamtan. Ano naman po natin, o Marcelo, isa lang ang sikat, isa lang ang susunod, isa lang ang may taka ng katotohanan, isa lang ang tama. Kaya naman sa dulo po, sinabi na natin, tama na, sobrang lang palitan. Mga kasama, habang tayo po ay nabubuhay, hindi mauubos sa problema. Ultimo, pag dumating ang milagro na wala na tayong problema hinaharap, magiging problema yun. Kaya sasabihin natin, kung ano ba itong buhay na ito, wala nang challenge. Tama po ba? Pero, uupo ang kumpiyansa mo. Tulad nung nandun sa EDSA, na nasa tama ang ginagawa natin. Hindi tiyak na mabubuhay tayo tapos ito. Malamang, pag nagkaroon ng puntukan, tayong nasa unahan, tayong unang tatamaan. At ano ba ang abilidad natin magtanggol sa sarili kumpara sa sandataang lakas? Kaya isipin po nyo, yung magkabilang panig nagtinginan sa isa't isa at ang nakita hindi kaaway. Ang nakita kapwa Pilipino at sa dulo nagkasundo na panahon na ibalik sa tama ang nangyari sa ating Pilipino. So mga kasama, hindi ko magkakahabaan ang ating mensahe. Tatandaan na po natin, yun ang buusok sa atin, sa akin pong pananaw, pagmamahal. Imbis na sakiman, imbis na pagtatamasan kapangyarihan. Dito ho, kaya ng Pilipinong magmahal. Hindi lang sa kamag-anak, hindi lang sa kaibigan, pati sa hindi kaano-ano. Pwede magsakripisyo tulad ng pinakita nung lahat na tumulong mag-repack nung milyon-milyon food packs para maitulong sa mga biktima ng Yolanda o na Zamboanga o ng Bohol o ni Sandy. Habang nandiyan po at buo yung diwa
at pananampalataya natin sa Diyos at yung pagtingin sa kapwa na hindi iba sa atin. Ano ba ang hindi natin maaabot at malalaktawan na problema nila? So mga kasama, marami pong salamat muli sa lahat na ipinakita ng ating lahi mula noong EDSA noong 1986 hanggang sa kasalukuyan habang hinaharap natin ang lahat ng hamon ng mundo at ng kalikasan. Habang buo tayo, habang nagbabayanihan tayo, kakayanin natin lahat ng pagsubok na umarap sa atin sa tulong at gabay ng buhay. Magandang umaga po, maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na Pangulong Benigno Aquino. Sa ngalan ng lahat ng mga Cebuano, isang taus-pusong pasasalamat sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng Cebu sa pagsasabuhay ng diwa ng people power.